So, una guys, so since mag-deballast ka man, so ang una mong maisip, anong tangke ang i-deballast, i-pump out mo, 'di ba? So, i-locate mo 'yan, let's say anong gusto mo tayo, 1 ballast tank, 2, 3, 4, 5, 6, normally dito sa amin hanggang 7. Tapos may desired tanks ka na i-deballast. So itong pangalawa na anuhin mo, hanapin is yung bomba na naman. Kasi ang basic principles kasi, bali, tatlo lang talaga. So from desired tanks to deballast, tapos dalhin mo sa bomba, tapos sa overboard. So tatlo lang talaga ang kailangan na tandaan. So yung tangke, ballast tanks, any ballast tanks you want to discharge, tapos dalhin mo sa bomba, i-take note mo lang yung take note mo lang yung saan yung direksyon ng bomba kasi minsan may mga bomba na ang design pa kanan. Mayroon ding bomba ang design pa kaliwa. So tingnan mo lang saan siya sa bulang kristal doon sa sa mga pipings sa ballast control panel ni chipmate. So yan yon. Tapos siyempre mag-pump out ka man, ang last na ilukit mo yung overboard. Kasi lalabas man siya doon. So actually yan lang talaga ang tatlo. Ngayon, dito sa amin, let's say, ngayong bagong regulation, may ballast water treatment system man. Ano ang function ng ballast water treatment system? 'Di ba? Pag nag-ballast ka, nung nag-ano tayo ng basic na concept sa ballast operation, 'di ba? Ibombahin mo. Dumaan siya sa BWTS. So, ibig sabihin, guys, dumaan siya sa BWTS, trinit siya, 'di ba? Bago makarating sa kanyang ballast tanks, storage tanks. Ngayon, pag ibomba mo yan guys, minsan may mga bacteria per microorganism na hindi siya totally mamatay. Yan tinatawag nila na total residual oxidant. Yung mga tira-tira pa talaga na ma-detect ka. May setting kasi itong BWTS guys na pag ma-detect niya, let's say sa amin dito, nasa 0.1 ppm ang kailangan ng niya, na 0.1 parts per million niya na yung ma-detect niya. So beyond that 0.1 ppm, mag-alarma na siya. Tapos kung susobra siya sa 0.1 ppm guys, mayroong parang neutralizing agent, pang dosage pump na magbubuga din siya ng chemical. Yan yung patayin na naman niya bago siya makalabas talaga sa sa overboard. Pero na yan, automatic na yan sa system, wala ka nang galawin diyan. So, siyempre, kahit na ngayon may BWTS guys, tatlo pa rin yung kailangan mo. Yun. Ballast tank, desired ballast tank. Number 2, bomba, ballast pumps. Tapos number 3 is kung saan yung overboard. So, doon ka lang, linyadahin mo lang guys. Kung whatever valves na madaanan niya, i-open mo lang. Depende. Minsan may mga manual valves, may remote valves from ballast control panel. So, ngayon, sa next video, after this, ipakita ko sa natin, i-trace natin yung paano actual to na nag-deballast si chipmate. I-trace natin kung saan yung mga linyada na. So guys, i-trace natin yung deballast ni chipmate. So para maintindihan natin lalo. So from ballast siya ng number 1 alpha, ito daw. Number 1 alpha port, ito. Tsaka number 1 alpha starboard, yan. Itong dalawa. So galing dyan, so dalhin natin sa bomba, ito. So, sabay tangke, ito, diba? Ito. Tapos dito yung pinabukas niya sa makina, BWN03, BA022F. So pagkatapos yan guys, sasabay na dito guys yung dalawang ito na yung common niya. Tapos dalhin dito sa B023. Dalhin natin sa bomba guys. So itong linya. Ito manual din to, no? B002F manual, may lagyan niya ng M, very good. Tapos sa bomba, ang bomba papunta doon.
Tapos after sa bomba guys, so hanapin natin yung Discharge. overboard na ano, kay diskarga man natin. So ito open. Ito open din. So papunta dito. Ito ba? Okay. Dito ba guys ba? Ito ano tong BWN0 to? Ito yung Open mo na to, di ba? Overboard ng dito. Treatment no, BWTS. Always open yan. Always open mo yan. Always open na doon, sir. Always open. Tapos ito yung overboard valve talaga guys. Ito. Overboard valve. So yan lang yung ano, yan lang yung pag-trace ng paano mag basic na deballasting.